nagpapansin sa tuwing Pasko. Maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masamay bumubuti. Kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Pati mga musmos na wala pang alam, may pagpapalam sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, tigib ang puso ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga, dulot na saya na dala-dala, na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga, ang dulot na saya na dala-dala, na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Pati may mga edad na sa ating akala, Pasko sa kanila'y baliwala na. Di mo maipinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Kakaiba pala talaga, ang dulot na saya na dala-dala, ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga, ang dulot na saya na dala-dala, ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga, ang dulot na saya na dala-dala, na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga, ang dulot na saya na dala-dala, na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Ang pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Good morning, Jesus! Bang! Good morning, everyone. Good morning, Jesus. Yan, thank you, Lord. Maraming salamat po sa ating music ministry, sa awitin na hinandog nila. At Martes na naman po, mga kapatid. Thank you, Lord po, at sa pagsusustain sa atin ng Diyos. Araw-araw, binibigyan po niya tayo ng dahilan para po meron tayong ipagpasalamat sa Kanya. Tayo po'y mananalangin muna, mga kapatid. Sister Beng? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po muli, Lord, sa araw na to pinagkaloob mo sa amin. Tunay na tinakda mo po itong araw na to upang kami ay makapagpuri at makapag-aral ng iyong banal na salita. Kami pangunahan mo, Lord, sa lahat ng aming gawain. Mataas po ang inyong banal na pangalan. At tinataas din po namin aming mga kapatid na papasok sa trabaho. Pagpalain mo po sila at ingatan. Salamat po sa lahat, Lord, na ginagawa mo sa aming buhay. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Thank you, Lord. At sa pagpapatuloy po ng ating VOTD, ano po mga kapatid? At ngayong araw na to, special day. Dahil po, today is the first day of Christmas! December. Ay, akala ko Christmas. First day of December, Amen, mga December kapatid. Oo. Kaya po, special ang araw na ito. Thank you, Lord, sa pagpapatuloy nga po ng ating lesson, yung ating series for this week, ay medyo kagaya nga po ng nasabi ko kahapon, ang lahat po ng mga Kristiyano ay dumaranas po ng mga pagsubok. Yung iba, severe po talaga.
Yung iba, ang kanilang mga pagsubok ay financial. Yung iba naman po ay affected sila bodily, 'di ba? Mentally. Yun nga, iba financially. Maraming mga yung iba nga ang tawag nga nila ay fiery trials kasi nga parang ano pa siya yung mabigat. Mahirap. Mahirap siya at mabigat na to bear. Pero, kagaya nga po nung ating pinag-aralan, kung ikaw po ay tagasunod ni Kristo, ang sufferings po talaga ay katiyakan. Walang exempted. Pero ang kagandahan po nito, naiintindihan na natin ngayon bilang mga Kristiyano kung bakit po tayo dumadanas ng sufferings. Iba po kasi yung suffering na, kadalasan kasi yung suffering sa mundo. You are suffering because you have done something wrong. Pero ang pinag-uusapan natin na Christian suffering dito, you are suffering for doing the will of God. At ngayon, unawang-unawa naman ng mga Kristiyano kung bakit. Ngayon, na sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ngayon ibibigay po naman sa atin ng ating kapatid na si Sister Beng, papaano nga ba po dumarating sa atin ang pagsubok? 'Di ba, Sister Beng? Saan ba ang pinagmumulan niyan? Ang lahat ba daw ng pagsubok ay galing sa Diyos? Ngayon malalaman po natin. Kaya Sister Beng, para sa ating VOTD today, na Philippians 1:29 pa rin po tayo, mga kapatid. Ano po? Basahin muna natin, Sister Beng. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Thank you, Lord. Sister Beng? Amen. Praise God. Nakakatuwa naman po itong suffering kasi alam ko na walang exempted dito. Kasi yan ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, that every test that we have experienced is the kind that normally comes to people. So talagang lahat po ng pagsubok, normal na po talaga ang pagsubok kahit Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano. Pero may pagkakaiba po sa reaction. Dahil po, di ba, nung wala tayo kay Lord, naalala ko kasi last week, yung si Brother Ernie nandito, sabi niya pa, nakikita ko yung sinasabi niya, kumakawag, parang you're asking for help, di ba? Nakikita ko, nabivision ko, oo nga, lahat ng tao nagkakawag. Pero, naiiba ang reaction kasi yung mga wala kay Lord, tayo rin, gaya natin noon, wala tayo kay Lord, kumakawag tayo ng kumakawag. Parang walang assurance ng tulong kasi hindi natin alam na may Diyos na nakakarinig ng panalangin at may tutulong sa atin. Pero ngayon, bilang mga Kristiyano, di ba, kumakawag man tayo pero sandali lang. Bumabalik yung kapayapaan sa buhay natin kasi we have a God that we can trust. Na meron tayong Diyos talaga na nagmamahal sa atin, kakalinga sa atin, kaya hindi tayo gano'n na kumakawag ng kumakawag. Kaya ngayon makikita mo mga Kristiyano, kahit na maraming problema, parang walang dala-dala. Minsan nga may magsasabi sa'yo na gano'n ang problema, ang bigat na pala. Masasabi mo lang, hey sister, ganyan ba kabigat ang problema mo? Di ba nasasabi rin natin yun sa ating mga kapwa Kristiyano? Kasi mamamangha ka, lalo na pag may nag-share. Kaya dito mga kapatid, meron kasing iba-iba na kung paano dumarating sa atin ang pagsubok. Sa mga naaral ko nga, una nga dito, dahil din sa kagagawa natin. Yeah, kasi kasalanan din natin. Kaya minsan nga, di ba, nasasabi, buti nga sa'yo, pero nakakaawa naman. Hindi na natin nasasabi yun. Kasi alam natin na lahat tayo mahina. Maari ring magkamali. Ngayon, etong mga kagagawa natin minsan, talagang masasabi mong, ayan, nagkamali ka na naman. So, naalala ko yung pag-aaral dun sa God's will at saka permissive will. Diba? Kaya minsan nagsasuffer ang tao kasi pinipilit niya yung gusto niya. Kaya ang result, you will receive exactly what you reap. Tama ba yan? You will reap exactly what you sow. So, kaya kaiingat tayo sa mga desisyon natin. Talagang dapat guided tayo ni Lord, pinagpe-pray natin, at may word tayo sa Panginoon. Ano pa? Pwede nating masasabing kasalanan din natin, kaya tayo nagsasuffer kasi lalo na sa mga bisyo. Katulad, alam niyo po yung dalawa sa uncle ko kasi namatay sa
alcoholism, liver. So, alam natin na hindi maganda sa katawan talaga, nakakasira. So, ganun ang result. Ang isa ko ring uncle namatay naman sa lung cancer dahil sa paninigarilyo steri. Kaya may result po talaga. Tayo rin sa mga ginagawa nating mali, tayo din ang magsasuffer. There are consequences. Kaya ikaingat po tayo. Pag-isipan po natin yung ginagawa natin. Pangalawa po, dahil din sa mga ginawa sa atin na masama o masasabi natin ginawan tayo ng kasalanan. Naalala ko nga dito habang inaaral ko ay si Joseph, kasi si Joseph na nasa Bible, Genesis 37-50 kung babasahin natin. Kasi pinagbili siya ng mga kapatid niya. Pinagbili siya at naging slave siya at nakulong siya bago siya naging governor. Kaya nakita naman niya na sabi nga niya dun sa meron siyang sinabi dito sa Genesis 50 verse 20. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people's lives. Kaya si Lord pa rin ang may control. No one can touch us if hindi inaalaw ni Lord. So, inalaw yun ni Lord sa kanya para magbigay glory pa rin sa Panginoon. Alam niyo po, naging governor siya ng Egypt. At dahil doon, nung panahon ng drought, nakakain, pati ang mga Israelites, naging parang nagligtas siya sa mga tao nung panahon yon. So napakaganda talaga. Kaya pag dumating po yung parang nasaktan ka, na may sumakit sa'yo, may gumawa sa'yo ng mali, tandaan po natin, inaalaw yan ni Lord. At may magandang mangyayari. Naalala ko nga rin, sinabi ni Brother Ernie, kapag dumating ang pagsubok, dapat mo embrace mo lang, embrace mo. Kasi may magandang mangyayari. Kaya sabihin niyo po mga kapatid, may magandang mangyayari sa buhay ko. Yan, amen. Yan po talaga ang mangyayari. Merong planong maganda si Lord. At paano naman po, kailangan po lang, pagka ginagawang ka ng masama, we must trust God. Magtiwala lang tayo sa Panginoon at magpatawad dun sa mga taong nakasakit sa atin. Sabi nga sa Romans 12:20-21, instead, as the scripture says, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them a drink. For by doing this, you will make them burn with shame. Do not let evil defeat you. Instead, conquer evil with good. Ganun po ang buhay Kristiyano kasi ang hirap po magdala-dala ng galit sa puso. Ang hirap po niyan. Kaya palayain natin ang sarili natin, patawarin natin ang gumagawa ng masama sa atin at gawa natin sila ng mabuti. Amen. At ang pangatlo po, na paanong dumating, iba-iba kasi yan pagdating ng pagsubok sa atin, yung suffering sa atin. Ang pangatlo, through temptation. Alam niyo po, tong temptation, ang akala ko kasi tong temptation ay yung yung seduction of the world or yung allurement, yung para magkasala ka. Pero meron pala itong isa pang definition na primary purpose kung bakit tayo may temptation, bakit tayo tinetempt. Una po, temptation primarily denotes a trial in which man has a free choice of being faithful or unfaithful to God. Kaya pala, may temptation to prove kung ikaw ba'y matapat o hindi matapat sa Diyos. Alam niyo po ba, itong si Job, basahin ko lang po kasi pinagmamalaki siya ni Lord nung dumating si Satan sa Job 1, basahin po natin yon. Sabi, did you notice my servant Job? The Lord said, there is no one on earth as faithful and as good as he is. He worships me and is careful not to do anything evil. Satan replied, would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does, and you give him enough cattle to fill the whole country. But now suppose you take away everything he has. He will curse you to your face. All right, the Lord said to Satan, everything he has is in your power, but you must not hurt Job himself. So Satan left. So alam po natin, in this, yung kwento na ito, si Job ay tines ang kanyang
katapatan. Kasi sabi nga ni Satan sa kanya, matapat lang yan kasi binibigay mo ang lahat sa kanya. Subukan mong tanggalin. Naalala ko po tuloy yung lesson ng mami nung una panahon. Sabi niya kasi, every man has a price. Bigyan mo ng babae yan, kung di yan tatalikod kay Lord. Bigyan mo ng 10,000 yan, kung di yan pipirma na. Kung ayaw niya ng 10,000, bigyan mo 100,000. Tingnan mo. Kung ayaw pa rin, bigyan mo ng 1,000,000. Ganun po ang katapatan. Dito, pinapipili tayo ng Panginoon kung kanino tayo maglilingkod. Kaya minsan, aalaw ni Lord yan. Through temptation, itetest tayo kung magiging matapat ba tayo sa Kanya o kakaliwa na tayo, lalayo tayo sa Panginoon at magkakaroon na tayo ng ibang Diyos. So dito, kaya inaalaw ni Lord ang temptation to test our faithfulness. And then last, God's dealing. Kaya yung mga pagsubok, dumarating, naalala ko rin, it is a dealing. Kailangan tanggapin mo lang. May itinuturo si Lord. Dito nga, suffering is not without purpose. God's sovereignty uses circumstances to teach powerful lessons to accomplish His will. So may tinuturo si Lord. Naalala ko po dito, kaya sa Proverbs 20:30, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. At dito sabi ni San Pablo sa 2 Corinthians 12:8 and 9, 3 times I prayed to the Lord about this and asked Him to take it away, but His answer was, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. So anong tinuturo dun kay St. Paul? Diba 3 beses siya nanalangin? Kung ano man yung ailment na sabi nga ng ibang scholar sa mata daw, na hinihingi niya, alisin na ni Lord sa kanya. Pero anong sagot sa kanya ni Lord? Grasya ko'y sapat na, maging kalakasan mo. So, sa ating buong buhay, mayroong mga tinuturo si Lord sa atin. Kagaya ni St. Paul, tinuturo sa kanya yung grace lang, sapat na sa atin sa araw-araw. Yung grace na binibigay sa atin ni Lord. Kaya kung ano man yung mga pagsubok, andyan ang grasya ng Diyos, freely given to His children. Kaya, napakasarap talaga nasa Panginoon. Hindi tayo yung kawag ng kawag. Dahil meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng grasya para makayanan natin ang lahat. Nagpapangiti sa atin, nagpapaganda ng buhay. Amen. Thank you, Lord. Ria. Thank you, Lord. Alam mo, maganda yung ano na yan, Beng, no? Yung, alam niyo po, minsan, o kadalasan, kaya po natin nare-resent yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin nung Christians na tayo dahil hindi natin naiintindihan ang purpose ng mga ito sa buhay natin. Totoo po. Pero once na, kaya nga, di ba sabi mo nga, nung last week, yung nandito si Minister Ernie, yung na-share niya, totoo yun. Napakalaki po ng nagagawa ng understanding kung bakit dumadaan sa'yo ito. Sabi niya, nakakagaang. Kasi 'di ba, mabigat man ang pagsubok mo, pag naiintindihan mo, nakakagaang. Nagiging magaang siyang dalhin dahil nauunawaan mo. Ngayon, sabi nga ni Sister Beng doon sa natakil niya, kasi merong mga, sample lang. Doon sa number 1 mo. Opo. Na minsan kagagawan din natin. Minsan po kasi, ang nangyayari, maski yung hindi na kagagawa ni Lord, kasalanan pa rin niya. Oo, nasisisi pa rin si Lord. Nasisisi pa rin si Lord. Samantalang may mga dumadaan sa atin dahil nga sa kagagawan natin. Minsan, di ba parang, ano ba naman yan? Naglilingkod naman ako sa'yo, pero bakit yung BP ko hindi naman bumababa? Ang tanong natin dun, Beng. Anong kinakain mo? Yon. Kain ng taba. Di ba? Oo po. Ano? Bato-bato sa langit. Opo. Minsan naman po, mag-isip din tayo. Opo. Kasi ang nangyayari, para bang, di ba Lord, gumagawa ka ng miracle, kaya parang, gawin mo ng miracle na kahit na gumagawa, kumakain ako ng mga matataba, hindi ako tumaas ang ang BP ko. Mga kapatid. Wag naman pong ganon. Tsaka tinuturuan din po talaga tayo ni Lord yes. para mag-diet, choose your food. Discipline kasi yun. Yes. At isa yun dun sa mga traits dapat na meron ng isang Kristiyano. Kaya nakakatuwa yan. Tapos alam mo yung mistakes of others. Opo.
yung pagsubok na yan na because of the mistakes of others, ano yan? Nakakalungkot. Nakakalungkot, pero alam mo, Beng, nung nangyari yan sa amin, naintindihan ko na even yung mga mistakes na ginagawa sa'yo ng ibang tao, God can turn it into your advantage. Yes. Di ba, yun nga, sabi mo, they meant it for harm, but God meant it for good. Yes. Opo. Ngayon, wag po kayong masyadong nagre-react ng wagas doon sa mga ganong pagsubok na yung mga ibang tao ang merong kagagawan. Opo. Nakapanggigil naman po talaga yun. Oo. Sa totoo lang. Pero maski po yun ay nasa control pa rin ng Diyos. Yes. Naku, Opo. doon yung Totoo nga, yan. oo, di ba, no? Opo. Doon mo nga bang makikita kung paano magtanggol ng Diyos eh. Sa mga nape-persecute, nakagagawan ng iba, tapos alam nyo, maaaliw po kayo at talagang lalakas ang pananampalataya ninyo kung paano po kayo I-defend ni Lord. i-defend ng Yes. Diyos. Tapos matutuwa ka, no? Parang, Opo. grabe naman talaga At si itataas Lord. ka pa ni Lord. Yes. Kasi pag pinagtanggol nyo na po yung sarili nyo, halimbawa, kinalaban nyo na kung ano yung ginawa sa inyo, tapos pinagtanggol nyo na yung sarili nyo, o di tapos na po, napagtanggol nyo na yung sarili nyo eh. Nagawa nyo na po yung dapat gawin ng Diyos, ano pa po ang gagawin niya? Ginawa nyo na po. Kaya it pays, mga kapatid, when you let the Lord defend you. Yes. Ay, Amen. ibang klase po. At talagang matutuwa po kayo sa Kanya at makikita mo yung Kanyang pagmamahal sa'yo. Kaya naku, mga kapatid, napakagandang usapin po nitong Christian suffering na to. At ito po ay isa sa mga Christian living na kailangan nating matutunan. Kaya po natin ito dinidiscuss. Yan. Kaya thank you Lord kay Sister Beng. Ngayon nalaman po natin na how does suffering come. Kailangan po kasi malaman natin. Di ba Beng? Kailangan Amen. malaman mo. Yan ba'y kagagawan mo? Yan ba'y kagagawan ng ibang tao? Yan ba ay dahil natukso ka? Dala ba yan ng temptation? Or ito ba ay God's dealing. God's dealing? Pag God's dealing po yan, it is under God's divine providence. Ay lalo kang walang ikakabahala dun, Beng. Kasi ang Diyos talaga ang nagko-control doon sa suffering na yun. At ito po ay para sa ikabubuti natin. Yes. Maraming mga irony sa buhay Christian. Paano magiging kabubuti? Naghihirap ka nga. Yun nga po ang ironic doon. At doon mo po malalaman ang dahilan. Tapos sasabihin mo at the end, thank you Lord Yes, at nangyari kaya yun. pala. Kaya pala nangyari yun. Mas maganda pala plano ni Lord. Ayun. Opo. Kaya mga kapatid alalahanin po natin, be sure lamang, ito lang po pala, meron akong caution. Be sure po na yung suffering po ninyo is suffering for doing right. Yes. Doon po kayo ipagtatanggol ni Lord. Pero if you are suffering for For doing doing wrong, ay talaga naman pong dapat mag-suffer. Sabi nga sa salita ng Diyos, nararapat lang. Kasi gumawa ka ng hindi maganda eh. Kaya nga po sa 1 Peter 2:20, sabi niya, what gain it is kung if you are suffering for doing what is right. Yes. Kaya siguraduhin po natin that yung suffering natin for doing what is right. Yeah. Thank you, Lord. Yeah. Salamat, Sister Beng. At dahil nandito ka na ngayon, ito kinakabahan to sa mga memory verses eh. Sige, hinga-hinga ka muna sa memory verses. Sa araw po na ito, mga kapatid, we only have 24 days before Christmas. Nalalapit na. Ito, nakatama naman ako eh. Nalalapit na po ang Pasko, mga kapatid. Excited na po kayo. Nasa mismong ulo ko. Ayan, 24 days before Christmas. Ready na po ba kayo sa Pasko? At unang araw ito, mga kapatid. Kaya nakita niyo po yung aming ang aming bahay ngayon. Nagtayo na po si Sister. By the way, ito po ay bahay ni Sister Beng. Opo, inimbita ko lang po si Sister. Oo. Thank you sa pag-imbita. At nakita niyo po ang bahay ni Sister Beng ngayon. Ganda, Naglagay na no? siya ng Christmas tree. At meron pa siyang Christmas
wreath sa likod Wreath, ko. Ayan. Talagang tuloy na tuloy pa rin ang Ang Pasko. Pasko. Kagaya ng awitin ng ating kapatid na si Sister Sally. Okay. Sa araw po na ito, syempre, meron tayong mga kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Kaya batiin na natin sila, Sister Jam, ng happy, happy birthday! Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday po, mga kapatid! Yan, meron na naman po kayong maligayang araw ngayon. Kaya maligayang Amen. kaarawan, di ba, Beng? Happy birthday sa inyo po, mga kapatid. May nagbe-birthday ba, Beng, na malungkot? Mukhang wala naman. Dapat Oo. nagse-celebrate. O, kasi nga maligayang kaarawan, di ba? Sabi. Kaya kailangan, mga kapatid, maging maligaya kayo sa inyong birthday sa araw na ito. Yan. May nagse-celebrate bang malungkot? Meron ba? Yung mga ayaw daw tumanda. Yung mga walang pera, panghanda. Yung mga walang pera. Uy, hindi yung dahilan, Oo mga nga. kapatid, ah. Hindi porke walang handa, eh, hindi na tayo magiging grateful. Aba, may mga hindi po inaabot ng edad na inabot nyo, mga kapatid. Kaya Amen. kailangan maging masaya. Yan. Sa atin naman pong portion na favorite po ni Sister Beng. Gustong-gusto niya ito. Hindi po, Siya hindi. po. Hindi ba gusto to? Ah, hindi, favorite ko po yan. Siyempre, word of God yan eh. Inubutuloy ako sa iyo, Beng. Sa memory verse of the week. Dahil nga po, pumasok na po ang ating Burr month. May kinalaman syempre sa pagsilang ng ating Panginoon ang ating memory verse. Kagaya kahapon, ito po ay John 3:16 at kasama po ito sa ating mga scriptural song. Beng, ikaw kaya kumanta nito ngayon? John 3:16. Sige po, sabayan niyo po ako. Alam ko, memorize niyo to eh. Dahil kanta to eh. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Ang ating memory verse, John 3:16. Yan. Pag hindi pa naman po natin na-memorize nga yan, sabi ni Sister Beng. Pang 20 na daw yan, Beng. Wow. Sa Wow, 20 na praise yun, Beng. God. Ilan ang natatandaan mo? Sige, Beng, hindi ko sasabihin. Yung natatandaan mo lang, sa 20 na yun. Ano po? Sige, sige lang. Proverbs 3, 5, and 6. Ano yun, Beng? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Oh, Oh, very diba? good. Check. 1, 2. 2. Ay, may kode ko. Yung natandaan Hindi, mo baka nga. po, wala naman pong yung scripture. Scripture. Matthew 4:4. Pero, mas ano po sa GNB eh. Okay lang, kahit anong version. Ah, O, man shall not live on bread alone, but on every word that God speaks. okay. Isaiah 26 verse 3. He gives perfect peace to those whose
who keeps his purpose firm. Ah, talaga? Yun ang Opo, sa version? sa Good News version Ah, po. okay. Sige. Psalm 121, verse 1 and 2. Uy, bagong-bago lang yan. Last week lang po yun. Wag ka muna sa scriptural Kasi song. kanta yun, Tari. Oo Madali nga, yung wag ka kanta muna eh. sa scriptural. Ah, sige. Sa scriptural song ka na lang. Ayun po, Psalm 121, verse 1 and 2. Grabe, yung pang 19 talaga ang Opo. tinandaan niya. Teka po, Ano na nangyari doon sa Psalms, 3 to 17? Sige, sasabihin ko na lang, ha? Opo. Isaiah 55:8. yung, my thoughts are not like yours. My ways and thoughts are not like yours. As high as the heavens is above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Yan ang MO version. M.O. Maripas Orlina version. Okay. Mark 5:24. Mark 5:34. Pinapawisan ako, Tari. Paborito ko yan. Mark 5:34. Oh. Kay Butchoy? And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Hindi na memorize. Go in peace and be healed of your affliction. Okay. Ito, alam mo to. Lamentations 3:23. Kanta yan, Tari. Ay, 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Oh. Ephesians 6:10. Ephesians, yeah. Be strong. Finally, Be strong. brethren, be strong in the Lord and in the power of His Ang might. galing ni Sabi ko Steria. sa inyo, favorite ni Beng yan eh. John 14:6, Beng. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Okay. John 6:35. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never go thirsty. Ayan, ang galing naman ni Beng. Dagdagan pa natin ng isa. Pwede ba? Tama. Romans 10:17. Naku naman, Beng, napakadali niyan Sige. eh. Favorite ko yan, Tari. Sige. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Yan, papagpahingahin na natin si Beng, mga Thank kapatid. you, Lord. At pinagpapawisan na po siya, mga kapatid. Ha? Kanta? O yan, kayo po, nakakailan na po? Aba, pang 20th na to? Jam? Yes. Pang 20th na po. Nakakarami na tayo, mga kapatid. Maganda nga yung mga awitin, di ba? Kasi nakakanta mo po siya. So, review, mga kapatid, ha? Ano na yan? Gift na po natin yan sa Panginoon dahil nalalapit na ang kanyang kaarawan. Kaya, alam nyo ba, mga kapatid, na pagka nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon, na-excite tayo, kami. Alam nyo kung bakit? Sa lahat kasi ng mga may birthday, si Lord lang yung pag-birthday niya, siyang namimigay ng regalo. Amen. No? Totoo po. Oo, kaya... Excited na ako. Oo nga, ano kayang... na regalo. Oo, ano kayang regalo ang matatanggap natin ngayong kaarawan ni Kristo. Kaya di pa may awitin? Kanino bang... Ano yun, Nold? Kanino bang birthday to? Ano ba yung kantang yun? Oh, hindi mo birthday to, birthday ni Kristo. Birthday to. Kristo. Ayun, ang awitin, sabi, Happy, happy, happy birthday. Hindi mo birthday to, birthday Jesus to. birthday ni Kristo to. Pero alam niyo, totoo yun. Pagka, birthday ni Lord, ang dami niyang pinamimigay na, regalo. Thank you, Lord. Kaya, Beng, kung ikaw magre-regalo sa akin, anong sa tingin mong re-regalo mo sa akin? G-Max Keto na lang. Ano po yun, Tari? Juice? Sige, kung anong gusto niyo, Tari. Milk tea. Di ba favorite mo milk tea? Mura yun eh. Kaya kong sige. bilhin yun. Oo nga eh. Yung
G-Max gitu, mahal beng eh. Wag na lang yun, Tari. Eh, di bale si Lord ang magbibigay sa akin nun, Amen, Beng. amen yan, Tari. Ayan, thank you, Lord. Sa araw na ito, hindi ba kahapon, inumpisahan na po natin ang Pasko. Kahit na November 30 pa lamang kahapon, syempre, yung new song natin ay Pasko na. At talaga naman pong sabi ng awitin ni Sister Sally, tuloy pa rin ang Pasko. Kaya pakinggan po natin ang new song of the week. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuloy pa rin ang Pasko. Ayan, thank you, Lord. Sister Beng, no? Ang Sabi ganda. kasi ng iba, hindi daw tuloy ang Pasko dahil may pandemya. Sabi nung awitin, tuloy ang Pasko, mga kapatid. Kayo ba, pag may pandemya, hindi nagbe-birthday? Nag-birthday din sila, di ba, Beng? Yes. Ngayong bang birthday ni Lord, di ba tutuloy? Kailangan lalong matuloy ang birthday ni Lord. Tama, yan. Maraming salamat po kay Sister Sally sa bagong awitin niya. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang ating storytelling because today is... Chris Talk Tuesday. Hello mga kids! Andito na naman ang Ate Angela nyo na makakasama nyo sa ating virtual Bible story. Sa araw na ito, ang kwento natin ay tungkol kay... Zacarias, na matatagpuan sa Luke 1 verse 5 to 25. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang pari ng Hudyo na ang pangalan ay Zacarias. Si Elizabeth naman ang kanyang asawa. Si Zacarias ay kasama sa grupo ng paring si Abias at si Elizabeth naman ay nagmula sa angkan ng paring si Aaron.
Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos, kaya ang Diyos ay nasisiyahan sa kanila. Sila ay walang anak at pareho na silang matanda. Ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, pumipili sila ng isang papasok sa templo ng Diyos at magsusunog ng insenso. Si Zacarias ang napili nila sa araw na iyon. Sa oras ng pagsusunog ng insenso, ay pumasok na si Zacarias sa templo ng Panginoon. Sa labas naman nagkakatipon ang mga tao at nananalangin. Habang nasa loob ng templo si Zacarias, ay biglang nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Nagulat si Zacarias at natakot nang makita ang anghel. Zacarias, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang iyong dalangin. Ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki, Juan. Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at maliligayahan sa kanyang pagsilang at pagsasaya rin ang marami. Magiging dakila siya sa paningin ng Diyos. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay sasamahan na siya ng banal na espiritu. Ibabalik niya ang maraming Israelita sa Panginoong Diyos. Taglay niya ang kapangyarihan at espiritu ni Propeta Elias. Siya ay mauuna sa Panginoon upang ibalik ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mga anak ay ibabalik niya na mag-isip ng tama tulad ng matutuwid. Ihahanda niya ang isang bayan para sa Panginoon. Sinabi ni Zacarias, Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Matanda na po kami ng aking asawa. Sumagot ang anghel. Ako si Gabriel, lingkod ng Diyos. Pinapunta niya ako rito para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ang lahat ng ito ay magkakatotoo pagdating ng takdang panahon. Subalit, dahil hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, mapipipi ka hanggang sa araw na matupad ang lahat ng ito. Ang mga taong naghihintay kay Zacarias sa labas ay nagtataka kung bakit ang tagal-tagal niya sa loob ng templo. At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita. Senyas lang siya ng senyas sa mga tao. Kaya alam nila na nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. At pagkatapos, umuwi na siya matapos ang kanyang gawain sa templo. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. 5 buwan siyang hindi lumabas ng bahay. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa wakas ay naawa rin sa akin ang Panginoon. Inalis niya ngayon ang kahihiyang dinanas ko sa harap ng aking kababayan. Muli, ako ang Ate Angela nyo. Hanggang sa muli mga kids, paalam! Good morning, Jesus! It's Cristo Tuesday! Good morning mga kapatid! At good morning, Sister Venus. Good morning, Sister Anna. Good morning, brothers and sisters. Sa lahat ng aming mga prayer meeting, Thank you, sa Lord. Monday po, Fulgencio Prayer Group. Ako, Kapas Outreach. Ayan, kila Sister Letty Garcia, Sister Bennett, Brother Ferdy, Sister Joanne, Sister Sen, yung bago naming member na umattend na. Thank you, Lord. Patuloy lang. Sister Vilma na taga Jensa, na kapatid ni Sister Letty. Thank you, Lord. Kay Ima, kay Sister Cecil, at kay Sister Clarice. Thank Thank you, Lord. you, At ganoon din po sa San Pablo,
lahat po ng mga taga San Pablo, kumusta po mga kapatid? At ganon din po sa prayer group ng Blessed Sister ng Greenland, kumusta po? At sa amin pong Mauban prayer group every Sunday, ganon din po sa kapatid ni Brother Brick sa taga Davao, Sister Brenda, sa kanyang kamag-anak sa Saudi, Sister Joanne. Thank you, Lord, sa inyong patuloy na pananatili sa ating prayer meeting. Thank you, Lord. Batiin ko rin. Alam ko naman, lagi nakikinig yung ating mga taga-Paniki, Tarlac. Amen. Si Sister Vicky, Sister Elena, Sister Ali, Sister Neng, at Sister Biring, Sister Waning, at Sister Ann na mag-asawang Brother Jay. At thank you Lord. At salamat si Brother, yung taga Kuya po, sila si Brother Joey, Sister Nanay Monica. Good morning po mga kapatid. At napakinggan natin ang story ni Zacarias. At tanungin ko na po si Sister Venus. Sister Venus, ano po ba si Zacarias? Sino po ba siya? Thank you, Lord. Si Zacarias, Sister Ana, father ni John the Baptist. As ang kanyang wife ay si Elizabeth. Siya ay isa ring priest at siya po ay nakatira sa templo at siya din po ay isa pong lingkod ng ating Panginoon. Si Zacarias, siya po ay nandito po siya kahit po siya ay bata pa, nag-start sa paglilingkod sa ating Panginoon, siya po ay tapat at nanatiling maayos ang pamumuhay sa loob ng templo. Sister Venus, ano bang meaning ng Zacarias? Ang Zacarias, Sister Ana, ay the Lord has remembered. Ang ganda pala ng meaning ng Zacarias, no, Sister Laging Venus? nagpapaalala ang ating Panginoon sa pangalan ni Zacarias. Amen. Sino ba yung napangasawa ni Zacarias? Si Elizabeth ang kanyang naging wife. Ayun. Thank you, Lord. At sabi nga dito, si Elizabeth daw ay means of one whose oath is to God. She was the daughter of a priest, Aaron. Nasa lahi din pala ng mga pare si Elizabeth. Kaya talagang pinagsama ng ating Panginoon. Kasi yung unang panahon yata, Sister Venus, ang pagkakaalam ko, doon sa aking nabasa, pag pala ikaw ay pare, pwede ka palang mag-asawa. Kaya lang, may requirements, Sister Venus. Ang requirements ng isang pare, bago siya makapag-asawa, kailangan she was a pure woman, a virgin at her marriage. A priest was required to marry a virgin. Nasa Leviticus 21 verse 14 po yan. Biruin mo, Sister Venus, no? Parang, imagine mo, pero bakit ngayon, no? Parang hindi pwede mag-asawa ang pare. Pero noong unang panahon pa naman yon. Kaya sabi nga, thank you Lord, at ang mga pare pala ay ipinapakasal din dun sa mga virgin. Kaya si Elizabeth po ay napangasawa ni Zacarias na anak naman ni Aaron. Amen. At ano pa ba ang makikita natin kay Zacarias, Sister Venus? Si Zacarias, nung binasa ko ang istorya tungkol kay Zacarias, siya ay, gaya nga po na nasabi ko kanina, siya ay nakatira sa Jerusalem, sa templo. Pag sinabi kasing Jerusalem, City of God, na naglilingkod sa ating Panginoon, at siya doon makikita natin sa katulad ng binasa ni Sister Angela, sa Luke 1, 5 hanggang 25, na pinakita rito yung kung paano si Zacarias hinarap ang sitwasyon na kasama ang ating Panginoon. Doon po sa templo, balikan ko lang po yung istorya sa 2 Chronicles 1 hanggang 2, nung nakatira po sila ron, napansin doon na nagkaroon na yung templo ng madumi, hindi maayos, pero marami silang mga nakatira ron. Pinakita doon na, sabing ganyan, hindi kinalulugdan. Di ba alam naman natin, pag hindi organized or maayos ang pamumuhay, hindi nalulugod yung ating Panginoon. Di ba, Amen. Sister Ana? Kaya dito, pinakita rito, binigyan ng task si Zacarias na sabing ganyan tipunin mo ang lahat ng mga tao, lahat ng mga nakatira rito, upang lahat tayo, ibalik natin yung maglinis, mag-ayos sa templo. Nung sinabi ni Zacarias sa kasamahan niya doon sa templo, sabing ganyan, walang pagdadalawang isip na
tumugon sa sinabi ni Zacarias. Nagtulong-tulong sila sa pag-aayos sa templo. Pinakita rin ito na ang kasama niya rito ay si Hezekiah, si Ezra, na tunay na ibig sabihin po, Nagkakaisa talaga may sa pagkakaisa maging sa paglilinis. sa tinitirhan. Pag ang may nagsalita na magikayat, pinakikita rito yung pagtugon sa pangangailangan sa mga oras na iyon. Amen. Ayun ang naging ni Zacarias sa templo. Amen. Thank you, Lord. At nakita ko din, Sister Venus, ano bang karakteristik na itong mag-asawa na to? Kung bakit talagang, sabi nga, kalugod-lugod sila sa ating Panginoon. At talaga namang kinalulugdan din sila ng Panginoon. Sabi nga dito, both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord. Blameless din, Sister Venus. Nakakatuwa na, imaginein mo, kung tayo ay nando sa panahon ni Zacarias at saka ni Elizabeth, talagang masasabi natin na kahanga-hanga yung ginagawang pagsunod ng mag-asawang ito sa ating Panginoon. Pero sabi nga, blameless, Sister Venus, kaya lang, dahil human, tao, sabi nga, they were human, showing some weaknesses. May kahinaan din sila. Ano ba tong kahinaan na to, Sister Venus, na itong si Zacarias? Ang naging, actually di naman talaga kahinaan yun kundi yun yung kalooban pa ng ating Panginoon na hindi pa sila pinagkalooban ng anak. Pero ang hindi nila, maging kahit wala silang anak, hindi naging dahilan yon upang hindi sila sumunod sa kalooban ng Amen. ating Panginoon. Totoo. At ngayon, dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, pinagpala naman sila. Yes. Kalaunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang Isang angel. Sino tong anghel na to, Sister Venus? Si Angel Gabriel. Gabriel. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa po na despite dun sa, sabi nga may purpose talaga ang Panginoon, Sister Venus. Kasi sabi nga, 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, mga kapatid. At sabi nga, hindi ka susubukin ng Panginoon nang higit sa iyong kakayahan. Kaya anuman ang sitwasyon ni Zacarias, nung time na yon ni Elizabeth, na bagamat matanda na sila, sabi nga, yung favor pa rin ng Diyos nasa sa kanila. Sabi nga, but they were striking example for all. Sabi nga, talagang naging example pa rin sila para sa lahat. At Sister Venus, ano ba yung mga makikita natin dito na favor ng Diyos na talagang ipinagkaloob dito ng Panginoon sa mag-asawang ito? Amen. At pinakita nga dito yung sabi nga dito, they observe the commandments and ordinances of the Lord. Wala silang ibang ginagawa, kundi ang nais palagian nila ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nung sila ay nakatira sa templo, actually ang pinaka-issue talaga rito yung sinasabi nga yung attitude yung Yes. pag-uugali natin lalo na sa panahon ngayon. Katulad na ito, di ba, nakatira tayo sa isang temple. Kagaya Ito, natin, sa Sister Venus temple, dito, di ba, ito, sa experience natin, Confi di ba? Center. Yes. Siyempre, hindi lang nakatira ka, marami kang dapat din sundin at marami kang dapat na gawin. Hindi lang nandito ka, nakaupo ka, nakikinig ka, hindi lamang yon. Maraming kasama to sa buhay. Pero, pinakikita rito ang kahalagahan na pag ikaw ay patuloy, sabi nga gawin ano ang kalooban ng ating Panginoon, hindi ka naman niya pababayaan, hindi ka niya kalilimutan, kundi patuloy kang, sabi nga bibigyan ng karunungan ng Diyos upang magampanan ang kanyang kalooban na nais maganap ng ating Panginoon. Pinakikita rito ng ating Panginoon, di ba, sabi nga sa Zacarias 4 verse 6 not by might, nor by power, but by my spirit. Ang Panginoon yung nagsalita nito kay Says the Lord, Zacarias. yes. Siya ang nagsalita nito na sabi niya, hindi ka magtatagumpay. Kahit anong gawin mo, kung ihiwalay ang Diyos sa mga plano at balak mong gawin, hindi ka magtatagumpay. Amen. Kaya na andoon palagian, ang gusto ng ating Panginoon, lalo dito sa templo, na gusto niya maganap, laging nandoon yung pagsunod, laging mag-o-obey sa kalooban ng ating Panginoon.
At sabi nga, Sister Venus, idagdag ko lang, nakakatuwa talaga yung pag ikaw ay most favorable ng Panginoon. Sabi dito, their need was met by God in a very personal way. Amen. Imaginein mo, Sister Venus, habang nananalangin, doon sa ano nga ba yung storya nung yung insenso? Bakit nabunot ba siya? Nabunot siya, napili siya. Oo. Namimili kasi the time na o-offer Oo, doon sa templo ng insenso, magsusunog. Kung sino. Kung sino. Oo, yes. Ang nabunot, unang-una, walang iba kundi si Zacarias. Yes. Si Zacarias, pag sinabi kasi napili ka, ayun kasi yun blessing na agad yun. Pag napili ka, tapos tumugong ka, pagpapala na agad yon. Amen. Bagamat hindi tayo after palagyan dun sa pagpapala, pero nakita mo yung susi na pag ikaw ay sumunod, Most tiyak, favorable. favorable by the Lord. Yes, amen. Pagpapalain ka talaga ng ating Panginoon sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At sabi nga, dahil doon sa pagsunod sa kalooban ni Zacarias, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ni Zacarias, sabi nga nun, their prayers were answered. At sa pamamagitan nino, ni Gabriel. Di ba? Ulitin natin. Sino ba si Gabriel? Angel to. na nagpakita kay Zacarias. Nagulat siya, Sister Zacarias. Venus. Ikaw ba naman, di ba? Parang nananalangin ka, tapos biglang may susulpot sa iyo na maputi na anghel to, ha? Anghel to si Gabriel. Sabi nga, ano ba si Gabriel? Means the man of God, hero of God, mighty of God. Kaya imagine mo, pag nagpakita pala sa iyo si Gabriel, isang anghel, talagang kahit pa paano nakakatakot din, di ba, Sister Venus? Pero si Zacarias nga rito, natakot siya nung una. Oo, parang Natakot siya. Tapos parang hindi siya makapaniwala, napakitaan siya ng angel. Oo, yes. Pero yung sign nun, ayun nga, yung sign nun, Kaya lang, Sister Venus, kasi nakita ni Gabriel yung reaction ni Zacarias kasi natakot talaga siya. Pero sabi sa kanya ni Gabriel, may dalawang bagay siya sinabi kay Zacarias. Sabi niya, stands in the presence of God. Siya daw yung nag-i-stands in the presence of God, sa presensya ng ating Panginoon. At yung pangalawa, brings good news to men. Sabi, tagapagdala ng mabuting balita. At thank you Lord, natutuwa din po ako dahil sabi nga, yung isang anghel, tagapagdala ng mabuting balita. Ano ba ang kampana natin, Sister Venus, bilang isang worker? Tagapagdala ng mabuting balita. Kaya thank you Lord na tayo ay pinili at hinirang ng Panginoon upang ipalaganap ang kanya mabuting salita. Amen. At thank you Lord, Sister Venus, di ba? Parang kung isipin mo bakit kaya parang puntahan na natin mga kapatid kasi na-curious ako dito, Sister Venus. Bakit ba napipi si Zacarias? Di ba? Parang imagine mo, oo kasi kung yung part ni Zacarias na nakakita ng isang anghel, natakot siya, alam nyo, doon pa lang sa reaction niya, parang hindi na kaagad siya naniwala. Doon sa nakita niya. Kaya lang sabi nga, pinadala siya ng Panginoon at saka tagapaghatid ng mabuting balita. Ano ba itong mabuting balita na inihatid ni Gabriel? na siya ay magkakaroon ng isang anak. Si- Na si Elizabeth ay magdadalang tao. At ang kanya magiging anak ay tatawaging si John the Baptist. Na gagamitin din siya ng ating Panginoon. Yes, para ibalik yung Israelite. Kaya lang, mabalik ako dun sa Sister Venus, dun sa pagdiscipline ni Lord kay Zacarias. Kasi, imagine niyo ano yung makikita natin dito na kung bakit diniscipline ni Lord si Zacarias. Sabi nga, blameless, righteous before God. Kaya lang, syempre, human, tao, may kahinaan. Imagine niyo yung discipline na ipinagkaloob ng Diyos kay Zacarias. May dalawang bagay ako nakita dito, Sister Venus, kay Zacarias. Isang distrust at isang unbelief. Bakit? Imaginein mo, Sister Venus, hindi nagtiwala at hindi naniwala. Kaya nakakalungkot na, di ba parang sa totoo lang din naman, isipin mo, at the age of 80 ni Elizabeth, magkakaanak pa ba? Naalala ko tuloy yung kwento ni Sarah na 90 tumawa. years old? Yes, sabi nga doon, 'di ba, sa Genesis 18:14 to 15 na tumawa si Sarah. Ala, sabi pa, sa tanda ko nang ito, pagkakalooban pa ako ng anak,
ganun din yung reaction ni Zacarias nung sinabi sa kanya ni Gabriel na magkakaanak sila. Pero, anong ipinakita pa rin dito ng Panginoon? Ibinagkaloob pa rin, Sister Benz. Kaya lang, nung lumabas ng templo si Zacarias, ano nangyari? 'Di ba? Hindi na siya makapagsalita. Naging Bakit? pipi siya. Naging- Senyas na lang siya ng senyas. Oo. Alam niyo yung parang, nung una kausapan nila, kasi nagpalabunutan siya ngayon nabunot. Nung lumabas ng templo, parang, ganon, parang wala nang words na masabi. Alam mo, Sister Venus, kung ano yung nakita ko doon, kung bakit, sabi nga nawala ng boses si Zacarias. Sabi dito, Zacarias had spoken words of distrust and unbelief. Therefore, God saved him from speaking any more words of distrust and unbelief. Ito sa pananaw ko, kung bakit nawala ng boses si Zacarias na pipe, para hindi na magpatuloy sa pagdidistrust and unbelief, sa pagsasabi ng hindi pagtitiwala, hindi paniniwala. Kasi, Sister Venus, imaginein mo, pag nagsabi ka na, magkakaanak pa kaya ako ganito na ako kaedad, baog nga si Elizabeth, sa tingin mo may maniniwala sa akin? Sa tingin ko lang po, mga kapatid, kaya siguro, talaga naman na nawalan siya ng boses, parang makakahawa pa ng, sabi nga attitude na sabihin, magkakaanak pa kaya ako? Ano na lang yung iisipin nung sasabihan mo? Kagaya natin ngayon, sa pandemic na ito, di ba parang, yung lesson natin, Sister Venus, na, di ba parang, paano pa ako magbibigay? Pandemic nga. Paano pa kami makakapagbigay? Kami nga, wala nga. Paano pa kami magta-tight? Wala nga trabaho. Paano pa nga kami magla-love offering? Pero iba pa rin yung sinishare ng mga kapatid natin ngayon, Sister Venus, di ba? Na kung kailan pandemic, kasi nauunawaan po natin yung nais na, sabi nga, ipahayag natin sa ating mga kapatid na, hintayin nyo pa ba mga kapatid na maging pipi tayo? Siyempre, hindi na, Sister Ana. Di ba, Sister? Ayaw natin mangyari yun. Sister, yes, pwede pa rin. Pero ibinalik yon doon sa favor ni Lord. Kailan nga ibinalik ni Lord nung nagkaroon uli ng boses si Zacarias? Nung na-announce na magdadalang tao na si Elizabeth, nakapag na siya, na may boses na, yung kanyang, hindi na senyas, may boses na. Ang nakita ko rito, Sister Ana, pinakikita lang ng ating Panginoon dito na ang lahat ng bagay pwedeng maging maayos. Yes. Ang lahat ng bagay pwedeng i-repair. Yes. At huwag kang mananatili doon sa bagay na hindi nagbibigay kaluguran kay Lord. Baga, isang halimbawa pa mga kapatid. Kung dati po, dito po kay Zacarias, yung mga tao po rito, sabi nga kanina ni Sister Ana, na wala ng pagtitiwala, distrust, unbelief. Nawala ng Diba paniniwala. Po, nawalan sila ng totaling paniniwala. Pero hindi po nakita kay Zacarias na nawalan siya ng pag-asa, nawalan siya ng tiwala totally sa ating Panginoon. Kundi po sa kabila po lang yon, nang sabi nga, kumbaga sa panahon, parang binubuli dahil matanda na kayo, di na kayo magkakaanak. Yes. Tapos paano kayo magkakaanak? Ganito, ganon. Oo. Baga, hindi sila nanatili sa ganon, kundi patuloy silang nagtiwala at naniwala sa pangako ng Diyos, sa pagkakakita kay Angel Gabriel na may dala may dala to kasi pagkakakita nila, may dala yun na eto na ang katugunan, yung yes. vision. Kaya tinawag dito si Zacarias, man of vision. Kasi full of vision siya, kita ang vision na magaganap sa pagdating ng panahon, hindi ka mananatiling ganyan, parang hindi ka nananatiling walang anak. Kundi pagdating ng panahon, magkakaanak ka rin, magtiwala ka lamang sa ating Panginoon. Di ba, Sister Venus, nagtaka yung mga kapwa niya kasamahan doon sa templo na
siguro may nakita siya kung bakit nawalan siya ng boses. Siguro, ano na naman yung pangitain na nakita Kaya niya, di ba yun sabi yung sa kanya, vision. bakit ang tagal-tagal mo sa loob? Oo. Tapos paglabas mo, ganyan na Oo, yung nangyari sa'yo. Ganun ang nagpagkagulat ng mga nakakita sa kanya. Yes. Pero nang hawak siya sa salita ng ating Panginoon, nasabi niyang ganyan, manatili ka lamang sa Diyos, manatili kang tapat, gawin mo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Pwedeng i-restore, i-revive ng Panginoon ang mga nagawang mali, pagkukulang, hindi po nagtatapos sa ganon. Meron pong pagkakataong palagian para manumbalik tayo sa ating Panginoon. Gaya ng kanyang salita, di ba? Kasi rito po, ano rin po gusto niya lang po, ang lahat ng tao ay laging magtiwala at umasa sa Diyos. Yes. Mag-repent, humingi ng, sabi Tawad, nga tawad. tawad. Totally. Kung meron man tayong nagawang hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Gaya ng kanyang salita, di ba sa Proverbs 13:28, ang nagkukubli sa kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kinahabagan ng Panginoon ang nagbabalik loob at nagsisisi. nagsisisi. Sa kabila ng naganap kay Zacarias, na siya ay sabihin natin parang hindi pinagkakatiwalaan na siya ay magkakaroon ng anak, pero sa kabila no, siya ay nagtiwala sa Panginoon, kaya nagkaroon ng pagpapala ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Pinalitan nyo ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng baby o sabi nagdalang tao si Elizabeth dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At sabi nga, sa totoo lang, Sister Venus, may purpose ang lahat May ng bagay. purpose. Amen. Kasi hindi naman natatapos doon lang yung sitwasyon na yun Ipapakita ng Diyos na lahat ng sa tingin ng tao na pangit, maganda sa Panginoon. Amen. Kasi sabi nga, 'di ba, nabanggit nung isang minister natin, si Minister Arnold yata yun, o si Pastor Alex na ba yun, sa turo niya, 10 times, 'di ba, na mas maliwanag pa yung kita ng Panginoon. 'Di ba? 10 times si liwanag ng araw, sa sikat ng araw. Kaya sabi nga, kita ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid, magtiwala, maniwala lang. Kaya lang minsan, yung doubt ba? Nauunahan tayo ng Amen. pagdududa. Yun lang ang sabi nga, hindi may iaalis. Pero wag natin sabing tao lang. Yun nga yung sinasabi na kung meron kang relasyon sa Panginoon, aalisin mo yung pagdududa, Amen. hindi pagtitiwala, at hindi paniniwala. Kasi yun ang unang kinalulugdan ng Diyos, yung merong pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Kaya talaga, Sister Ana, pinakikita lang rito na hindi po subject kung ikaw ay matanda, may edad na, bata, maputi, maganda, maayos, hindi po subject ang lahat ng Yes. yan. Kundi sabi nga sa Matthew 5 verse 45, that you may be son of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the devil and the good, and pinadadala niya ang ulan sa good and sa righteous. Yes. Ibig sabihin po, hindi po Nagtatangi. Hindi nagtatangi ang Diyos. Amen. Kita ng ating Panginoon. Ang kanyang mata, gaya na sinabi ni Sister Ana, 10,000 brighter than the sun. Yes. Walang nalilingid sa ating Panginoon. Hindi niya ikinatutuwa o ikinagagalak pag ikaw ay na wala sa maayos na kalagayan. Kundi gusto ng ating Panginoon, lagi lamang tayong manunumbalik sa kabutihan ng Diyos. On the evil and the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. Sabi, sa mabuti at sa At sa masama. masama. Di ba, Thank katulad you, nating Lord. awitin, Yes. sa mabuti at sa masama, Umuulan. parehong umuulan. Yes. Parehong sumisikat ang araw. Kaya ibig po sabihin, hindi subject rito, kung ikaw man ay may edad na, pwede bata. kang pagpalain at magkaanak pa ng marami kung talagang iyon ang kalooban ng ating Panginoon. Yes, thank you, Lord. At salamat sa Panginoon dahil lahat ng ito ay pinauunawa sa atin ng Panginoon from time to time kasi lalo na ngayong pandemic, Sister Venus, Amen. yung pagtitiwala, Amen. yung paniniwala. Nagbago po ba, mga kapatid? Alam ko, yung may mga relasyon sa Panginoon, higit na nadagdagan pa ang pagtitiwala, higit na nadagdagan pa
ang paniniwala at pagtitiwala. Kaya Amen. salamat sa Panginoon sa patuloy na pagre-remind sa atin na nung unang panahon hanggang sa ngayon at sa hanggang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, siya pa rin, mga kapatid. Amen. Kaya saan pa ba tayo pupunta kundi sa ating Panginoong Hesukristo? Huwag mawawala ang pagtitiwala Amen. at paniniwala. Amen. Kaya nga yung nabasa ko, Sister Ana, yung kung tungkol kay Chuck Swindoll, sabi niya, build the temple, build your future. Pag ikaw ngayon pa lamang ay inayos mo ang buhay mo, ang templo, actually ang tutunay na templo po, yung ating pong buhay, ang ating Yes. puso na naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang tunay na templo. Ano ba po ang pinapasok natin dito? O sabihin natin, ano ba po ang palagian nating nababanggit? O ano ba po ang nagiging relasyon natin sa ating Panginoon? Ang templo po rito, ito po tayo po mga kapatid, nangungusap po ang ating Panginoon sa ating lahat. Ano ba ang sitwasyon ng Panginoon sa buhay natin sa mga panahong ito? Kaya po ito po si Zacarias at saka si Elizabeth, maganda po silang halimbawa na dapat pong tularan ng lahat ng tao. Amen. At ng lahat lalo na po ng mga taong may relasyon sa ating Panginoon. Na maging mamuhay ng ayon sa kalooban ating Panginoon. Sabi nga laging wala sila ditong ginagawa kundi umawit sa ating Panginoon, mag-worship, sumamba. Wala rin sila ditong ginawa kundi mag-pray at ilid ang mga tao na manalangin sa ating Panginoon. Kasi alam nila, ang susi no, ng lahat ng ito, kaya nila dinadala ang lahat ng tao sa ating Panginoon na hindi lamang pagpapala na sabihin natin na maayos ang buhay. Kundi ang gusto rin natin, syempre, lahat ng tao malapit sa ating Panginoon. Yes. Ayun ang Higit kagandahan po rito. Higit yung kay ating mga Zacarias. family. Sabi nga, nakita ko dito sa James 5:13, Sister Venus, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Sabi nga, manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri Amen. sa Diyos. Kaya sabi nga, nahihirapan ka ba? Wala lang sa Panginoon yan. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi kung tayo magdadala, hindi talaga natin kaya, Sister Venus. Kaya ganun na lang ang ginawa ni Zacarias at saka ni Elizabeth. Wala silang ginawa na kundi manalangin at pinagkalooban naman ng Diyos at nakita nga yung God's favor Amen. sa kanilang mag-asawa. At thank you Lord, sabi nga dito sa aking panghuling word, Sister Venus, sa Psalms 34, verse 18, tinutulungan niya mga nagdurusa at di mabibigo ang walang pag-asa. Amen. Kaya ang kapag-asahan natin, kung tayo may paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoong Amen. Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Ayan, you, may Lord. dadagdag ka pa ba, Sister Venus? Amen. Thank you, Lord. Kaya po mga kapatid, patuloy lamang pong tayong magtiwala, manampalataya, umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tiyak po, magtatagumpay po tayo sa ating Panginoon. Nakasama po ang ating Diyos. Amen. May awitin tayo dyan, Sister Amen. Venus. Ayan, thank you, Lord. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Hesukristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Thank you, Lord. Sister Venus, at ating closing prayer, mga kapatid. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo, Lord, sa buhay naming lahat. Muli po nahayag ang iyong kadakilaan, kapangyarihan sa tinalakay po namin, Lord, nasa buhay po ni Zacarias, Lord, na patuloy po namin, Panginoon, na maging
modelo. Natularan po namin, Lord, na lagi pong magtiwala at umasa sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami iyong ginabayan at sinamahan, Lord, na dalangin namin, Panginoon, marami pang kaluluwa po ang magkaroon ng pag-asa, buhay, kaligtasan, Lord, sa mga salita mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for For watching watching. po. Till Thank you, next. Lord. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre, muli pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli, kagalakang hatid pag sumasapit ang Disyembre. nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, kundi naman o kayo mangki, nagdiriwang